Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kahapon nga ay naihatid na sa kanyang huling hantungan ang ating national artist at nag-iisang superstar na si Nora Aunor doon sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. At siya nga po ay nabigyan ng 21 gun salute bilang pagpupugay sa kanyang naging kontribusyon sa musika at sa pelikula. At nung nakaraang episode natin ay pinag-usapan po natin yung mga posibleng mamanahin ng kanyang mga compulsory heirs at kung paano ito paghahati-hatian ng mga taong kanyang pinamanahan. Pero ngayon, dahil sa katanungan uli ng ilan sa ating mga subscribers na merong iba nagsasabi, wala nang ari-arian si Nora Aunor at wala na siyang maipamamana. At ako po hindi naniniwala na walang ari-arian si Nora Aunor na pwede niyang ipamana sa kanyang mga compulsory heirs dahil hindi lingid sa ating kaalaman na si Nora Aunor ay sumikat bilang mga awit. At talaga namang kumita lahat halos ng kanyang mga inawit nung nasa peak of career siya sa larangan ng musika. At ang natatandaan ko pa, ang aking mga tiyahin at mismo ang aking ina ay mga masusugid na tagahanga ng ating superstar. At ang isa sa natatandaan kong long playing record na binili nila ay yung merong cover na The Golden Voice of Nora Aunor. At maraming long playing talaga na binili ang aking mga tiyahin, pati ang aking nanay. At halos araw-araw ay mabibing nga tuwing umaga pinatutugtog yung long playing ni Nora Aunor. At bukod sa isang mahusay na mga awit, si Nora Aunor ay isang magaling na aktres. At bilang isang magaling na actress ay nakatanggap yan ng maraming awards hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang film festivals na ginanap sa ibang mga bansa. At dumating siya sa punto ng kanyang kasigatan na nagdesisyon yan. I think it was way back in 1973 na kung saan nagsarili na si Nora Aunor at siya na mismo ang nag-produce ng kanyang mga pelikula. At isa sa mga natatandaan kong pelikulang ginawa niya under her own NB Productions. Yung NB means Nora Villamayor. Kasi ang tunay na pangalan ni Nora Aunor ay Nora Villamayor. So under the NB Productions, isa sa natatandaan kong ginawa niya ay yung Banawe, na kung saan nakatambal niya ang kanyang naging asawa, na kung saan nagkaanak siya, si Ian Christopher ngayon. At kasunod noon ay ginawa din niya sa ilalim ng NB Productions yung 3 taong walang Diyos na talaga namang hinangaan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati sa iba't ibang parte ng mundo. At ito ay umani ng napakaraming awards. At kumita itong ng malaki. At sunod-sunod na din ang kanyang pagpuproduce. At bukod doon sa mga ginagawa niyang pelikula sa labas ng kanyang sariling NB Productions. Baka nagkakamali ako, alam ko nanonood sa akin si Nanay Christy Permin. Pakitama mo kung tama yung aking pinagsasasabi dito. So 1973, NB Productions, tapos gumawa ng Banawe sa ilalim ng kanyang sariling produksyon. At yung 3 taong walang Diyos. At marami siyang nakuhang award doon. Bukod doon, may mga pelikula siyang sumikat na Bona Andrea. Itong Andrea, hindi ko makalimutan to. Sapagkat meron akong isang anak na ipinangalan ko yung bunso kong anak na babae. Nung bininyagan siya at nirehistro ko yung kanyang birth certificate sa San Juan City, ang nilagay ko doon sa application para irehistro ay sa Lara Melissa. Maria Lara Melissa. Kaya lamang nung kinuha ko na sa nanay ko dahil doon siya nagtatrabaho sa local civil register, nung nakuha ko iba ang pangalan. Ang nakalagay ay Lara Andrea. Sabi ko na, ba't naging Lara Andrea to? Lara Melissa to kasi paborito ko yung
naging paborito kong artista yung kapatid na bata ni Christopher De Leon, si Lara Melissa De Leon. Kaya ipinangalan ko doon sa bunso kong anak. Kaya lamang, nung nakuha ko yung birth certificate, abay ang nakalagay, Lara Andrea. Sabi ko, ba't Andrea? Anak, maganda yung pelikula ni Nora Honor na yan. Gustong gusto ko yun. Eh, para hindi ko makalimutan yung alaala ni Nora Honor yan. Nilagay ko sa pangalan ng anak ko. Tinanggal ko yung Melissa, naiwan yung Lara. So, andiyan pa naman yung Lara Melissa. Yung Lara na lang naiwan. Andrea ipinalit ko. So, naging Lara Andrea yung pangalan ng bunso kong anak na babae. So, yung Andrea, yung Bona, 3 taong walang Diyos, Banawe, yan yung ilan sa mga pelikulang kanyang prindo sa ilalim ng kanyang NB Productions. Ngayon, bumalik tayo dun sa Mana. Assuming na walang naiwang real properties or personal properties si Nora Honor, hindi pa pwedeng walang mamanahin ng kanyang mga compulsory heirs sapagkat itong copyright sa mga pelikulang ito ay pwedeng ipamana ni Nora Honor. Bibigyan ko kayo ng one good example. Yung pelikula niyang Bona, nung isang araw ko lang nalaman to nung nakikipagkwentuhan ako sa aking kapatid na si Rudy at yung kanyang asawang si Vina. Dahil ang kanilang anak na si Abby, pamangkin ko, ay nasa Vancouver, Canada. Citizen siya doon. At nag-o-organize sila ng mga parang film festivals doon. At isa sa kanilang pinalabas doon ay yung pelikula ni Nora Honor na Bona. At yung bata nga nagulat nung nabalitaan na namatay na si Nora Honor. Sabi niya, kabata-bata pa ni Nora. Pero hindi niya alam matanda na si Nora. Kasi nung napanood niya yung Bona, bata pa si Nora Honor. Anyway, so yung Bona ibinenta, no, nung producer sa isang film production sa Pranses yata yun. I'm not sure kung basta foreigner ang bumili nun at ngayon nga ipinapalabas sa iba't ibang syudad sa buong mundo. At pinagkakakitaan nila yon. So yun yung isa sa mga pelikulang ginamit ng pamangkin ko na si Abby na nandiyan dyan sa Vancouver, Canada. At yung bata, hinangaan niya talaga si Nora Honor doon sa pagkakaganap niya sa pelikulang Bona. So, isang example yan. Paano kung hindi magtagal ng panahon ay itong mga pelikula ni Nora Honor, lalong-lalo na yung mga pelikulang kanyang sariling produce, no? Katulad ng 3 taong walang Diyos, Banawe at marami pang iba, ay muling ipalabas, no? At i-restore, pagandahin yung quality ng pelikula at muling ipalabas sa telebisyon at sa pelikula at ibenta sa ilang producers at promoters ng mga pelikulang Pilipino sa ibang bansa. Sino ang tatanggap ng kabayaran para sa mga copyright works na to at sa mga pelikulang pwedeng ibenta sa mga foreigners? Siyempre yung compulsory heirs. Alam niyo po ba, yung copyright, no, parte yan ng estate ng isang namayapa sa katayuan sa sitwasyon ni Nora Honor. So may copyright siya dun So doon sa mga pelikulang ginawa niya, no, lalong-lalo na doon sa ilalim ng kanyang sariling produksyon. Yung other films, no, na nilabasan niya na sumikat din talaga at kumita ng talagang malaki at naging box office, depende yun doon sa kontrata niya. Kung winave niya yung kanyang performance sa copyright doon sa mga pelikulang nauna niyang ginawa nung hindi pa siya producer, ay kung na-waive yun, doon mawawala. Pero kung hindi niya winave yun under the written contract or agreement with the producers, meron pa din siya doon na tinatawag na performance rights, yung pati dun sa kanyang mga awitin. May tinatawag din kasi tayong bukod doon sa royalty, may tinatawag tayong performance royalties na kung saan nagkakaroon ng share ang mga awit, although hindi siya yung composer, hindi siya yung producer, nagkakaroon din siya ng performance royalties doon sa lahat ng awitin na kanyang kinanta. Pero depende pa din sa kontrata, sabi ko nga. Pero kung hindi yun nakalagay sa kontrata na producer at composer lang ang may-ari, abay magkakaroon siya ng performance royalties at share do sa pinagbebentahan, do sa mga
Siyempre, pinatutugtog yan sa Spotify, sa YouTube, ginagamit sa mga ilang movie na or sa mga palabas sa telebisyon. So, kung walang malinaw na kontrata at hindi naman na-i-waive yung right niya, ay meron pa din siyang kikitain doon sa mga performance royalties na yun. Kasi kalimitan ang alam natin kapag may isang kompositor, may isang producer ng kanta, ang alam natin yung composer at yung producer lamang ang nagmamay-ari ng copyright work na yon. Pero hindi po, may share pa din doon, may performance royalties na tinatawag na kung saan ang singer ay maaaring makakuha ng share do sa royalties na kung tawagin ay performance royalties. No? At dun pagdating sa pelikula, ganun din, may copyright siya doon. Lalong-lalo na kung siya ang nag-produce noon. Alam niyo ba sa ibang bansa, katulad ni na Elvis Presley, ni na Paul McCartney, ng The Beatles, yung copyright niya, yung kinikita niya, no, sa royalties at yung iba pang binibenta ng mga naging compulsory heirs niyan. Abay, kahit hindi na magtrabaho kasi alam niyo naman ang Beatles, katulad ni na Paul McCartney, even Bee Gees, no, at yung iba pang namayapang mga magagaling na singer, continuous ang income niyan, no, in the form of royalties, another income generated from their copyright works. So, mayayaman yung mga yan kasi buong mundo yung nakikinig doon sa mga awitin. Ako hanggang ngayon, pinakikinggan ko pa yung mga awitin ni Paul McCartney na isa sa paborito kong singer, ng Bee Gees, Olivia Newton dyan, sa Spotify. Pag gusto ko silang pakinggan, ay doon ako pumupunta sa Spotify. Kumikita sila doon, lalo na pag maraming commercial na ini-insert doon sa pagitan ng kanilang mga awitin, ng kanilang mga kanta doon sa Spotify. So yan ay naipamamana sa mga mahal sa buhay ng isang namayapa at lalong-lalo na dito sa kaso ni Nora Honor. So kasi ganito yan. One good example sa pelikulang Pilipino, ang ating inaangaan, ang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Si FPJ nung namayapa yan, nirestore halos lahat na ni Grace po yung mga pelikula niya. At yung iba pinapalabas na naman sa TV. Kada palabas niya may corresponding income yan. At nakakatanggap ng compensation yung mga heirs ni FPJ. At kung maaalala nyo, di ba nagkaroon pa ng FPJ sa GMA. Linggo-linggo yun, may palabas na FPJ. Kumikita ng pera yun. May mga commercial na pumapasok. At yun ang isa sa mga namana ng mga compulsory heir. Sino ba compulsory heir ni FPJ? Di ba si Senator Grace po, si Malabi po, yung Ron po, di ba? At si Susan Roses before siyang mamatay. So yan yung mga compulsory heir. So sa kaso ni Nora Honor, ako'y naniniwala na bilang isang national artist sa talaga namang sumikat ng gusto ng kanyang kapanahunan at napakagaling umarte, palagay ko ay matutulad ng kanyang sitwasyon kay FPJ na kung saan ang kanyang mga pelikula katulad ng Himala, ng Bona, Andrea, 3 taong walang Diyos, yan yung mga talagang hinangaan siya ng gusto, ay i-restore yan at muling papalabas sa mga telebisyon at pwedeng ipalabas muli, no, dito sa Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. Siyempre kikita yan. Sino makikinabang? Compulsory heirs. So, yan pwedeng kung gumawa nga na last will and testament si Nora Honor, pwedeng nakalagay yan sa last will and testament na lahat ng kanyang mga copyright ay ipinamamana niya pantay-pantay or pwedeng mas malaki sa isa o sa ilan sa kanyang mga anak. So, part of the estate ang copyright. So kapag nagkakaroon ng liquidation, computation sa ari-arian na mamanahin ng mga compulsory heir, sinasama yan sa ina-itemize na kung ano ang pwedeng ipamigay, i-distribute sa mga compulsory heirs ng namayapang tao katulad ni superstar Nora Honor. So yan. So, malaki ang kikitain dyan ng mga compulsory heir. Kung sakaling matutulad siya sa sitwasyon ni FPJ, na kung saan nagkaroon ng rerun
republication, binenta ang pelikula, pinalabas sa TV. Hanggang ngayon nga, ginagamit yung kanyang pelikulang FPJ, ang probinsyano na ginagamit ni Coco Martin. Pagkatapos nun, pinalabas na naman uli, pattern after his movie na Ang Batang Quiapo. May bayad po yun. Milyon-milyon ang halaga ng pelikulang Batang Quiapo na ginagamit ni Coco Martin ngayon sa kanyang television sa Channel 2 upang ipalabas muli at magkaroon ng alaala si Fernando Poe Jr. Ayan, kung gagawin ng ilang television network sa kaso ni Nora Honor, malaking pera yan. At tuloy-tuloy ang kita niya, no? Depende sa kanilang magiging kontrata sa isang television network dahil siyempre dudumugin ng mga commercials yan eh. So, ang kita mo dyan, depende pa rin doon sa kung magkano ang usapan, pati na din doon sa mga commercials na papasok while pinapalabas ang mga pelikula ni Nora Honor. So, yan po ay kasagutan sa isang katanungan na naman na bukod sa real estate properties, bukod sa personal properties, ano pa ba ang ibang mamanahin ng isang namayapa pero sa sitwasyon ng isang sikat na artista at mga awit, yung copyright po. Yan ang kasama sa isa sa mga mamanahin ng mga compulsory heirs. At ang kagandahan nga dito, ang namayapang artista ay hindi ordinaryong artista kundi itinuring na kaisa-isang superstar sa pelikulang Pilipino at tinuring na merong golden voice sa larangan ng musika sa ating bansa. At kung ito ay muling gagamitin sa mga pelikula at ang kanyang pelikula naman ay muling ipapalabas sa television after ma-restore lahat yan. At yung iba ay kung ito ay ibebenta sa mga foreign film producers, ay ito ay magsisilbing malaking mana sa mga compulsory heirs na naiwan ni Nora Honor. So, sana naging maliwanag itong aking explanation tungkol sa copyright as part of the inheritance of the compulsory heirs. So, kung meron po kayong ibang katanungan, ilagay nyo lang dyan sa aking comment section at kapag aking nakitang pwedeng gawing topic sa isang diskusyon sa isa sa mga episodes na sa susunod na mga araw at linggo ay gagawin natin yung subject matter of our discussion. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.